What's up everyone? Welcome back to my channel. Na-miss ko kayo. Tagal ko hindi nakapag-upload, so pasensya na sa inyo lahat. Nandito ako ngayon sa SCTEX at meron akong pupuntahan. Medyo malayo-layo daw. Gusto ko kayo isama sa biyahe kong ito, okay? Nandito ako ngayon sa aking Fortuner. Ayan, nagpakarga na ako ng full tank dahil malayo-layo ang babiyahin ko. So itong pupuntahan ko is one of the scenic places in the Philippines, sabi nila. Tagal ko na rin gusto puntahan to, yung nga lang niisip ko malayo, tapos mukhang delikado pa daw yung daan. Pero still, eto na tayo, babiyahihin na natin yung lugar na sinasabi ko. Bali yung lugar na sinasabi ko is sa norte, hindi sa Baguio, pero dadaanan din natin yung sa Baguio. So gusto ko kayo isama nga sa biyaheng ito, together with my Fortuner. Testing ko lang yung capability nitong Fortuner. Pinakamalayo na biyahe nito is sa Baguio, pero I want to go further than that. Kaya today pupunta tayo sa Sagada. Alright, so samahan niyo ako guys, and let's cross our fingers, sana makarating tayo doon safe. Maintain lang tayo sa speed limit dahil nahuli na ako rito minsan. Ang laking abala sa East Avenue ko pa kinuha yung lisensya ko sa Manila. Especially ngayon medyo mahigpit yung LTO sa mga kamote. So chill ride lang. So at the end of this video, malalaman natin kung gaano kalakas konsumo itong Fortuner sa crudo, and kung gaano rin karaming crudo ang kailangan para makarating sa Sagada, from Subic to Sagada and back to Subic. So drive muna ako guys. Pagpunta ko doon sa Sagada, syempre dadaan muna ako sa Baguio. May dadaanan lang ako doon, tapos diretso na sa Sagada. I don't know what to expect. Ang alam ko lang, sabi nila yung daan daw doon is mas makipot pa kaysa sa Kenan Road. Medyo mas matataas, malalalim yung bangin. Ewan ko, doon na lang siguro makikita pagdating ko doon. Syempre I will stay on the lookout for interesting cars as usual, di ba? Parang yung ginawa ko sa Batanes. And syempre to enjoy the view, the place, and the food. Kung papalarin pa, kung sisipagin pa, siguro pwede namin puntahan si Wangod, magpatato, pero bahala na. Pahinga muna ako rito sa stopover. Pampanga na yata to. So advice lang sa mga mag-long journey, check mo nyo muna yung mga gulong nyo kung pantay yung mga hangin. Ang gulong ko sa likod 35 kabilaan, tapos sa harap 32 kabilaan. So syempre check nyo rin yung spare tire kung may hangin pa. Tapos yung basic tools, kung medyo luma-luma yung mga kotse nyo, magdala na kayo ng complete set of tools. Tapos sa makina, check nyo rin yung all fluids, brake fluid, oil, saka coolant. Okay, tara, biyahe na tayo ulit. Alright, let's go. Yan, nakakabwisit dito yan, kanina pa yan nakababad sa left lane. Sinabi ng left lane is for overtaking only. Hindi tatabi ang mga yan. Yan ang isa sa mga nakakabwisit dito sa mga expressway. Sige, kayo tumabi. Dito lang yung mga lusot tong Vios na nasa ulihan. Kailan kaya matatapos tong train na to? Bagal ng progress. Alright, dito tayo sa T-Plex. Kala ko may bushfire. Yun pala yung Montero. Ayun, ang lakas mag-usok. Taya, mawawa yung makina ng Montero. Yun o. Ano kaya yung blow by na yung makina?
makina niyan. Puti eh. So ano yan? Langis. Grabe usok oh. Hindi pa rin siya tumitigil. Sana tumirik sir. Sana makarating ka sa destination mo. Yan, natapos din yung T-Flex. Grabe. Dito na ako sa Rosario. Dito ako dadaan sa Kenan. Maganda naman yung panahon eh. Nice oh. Anak ng contractor siguro yan. Ito, tagal na tong tulay na to. Hanggang ngayon di pa rin nagagawa. Bakit kaya? Yun o. Hindi ako masyado makapag-video dito sa Canon ha. Eh, wala akong cameraman. Kaya baka mamaya malaglag pa ako sa bangin. Rough road. Siya nga pala guys, pag ginagamit ko tong Fortuner ko, most of the time naka eco mode ako. Pero pag dito sa Baguio, naka normal mode lang ako. So nakapatay ang eco mode. Hindi ko ginagamit yung power mode, masyadong makonsumo sa gas, makonsumo sa crudo, tsaka jerky siya, masyado siya malakas. Kayang-kaya naman siya ng normal mode eh. Maliban na lang kung may hinahabol ako or kailangan kong ma-overtake talaga ng mabilisan, doon ko i-engage yung power mode. Pero normal mode is sapat na. Dito na tayo sa tinaguriang useless project, ika nga ni BBM. One way. Ayun si Tiger oh. Ay Tiger, Lion pala. Ano ka dyan? Itong Fortuner wala akong masabi sa capability niyang umakyat. 4x2 lang tong unit ko, pero ilang beses ko nang inakyat dito sa Baguio. Wala ang problema kahit loaded ng pasahero. Kumbaga maning-mani sa kanya yung mga akyatan. Lalo na dito, yung malapit sa may Lion's Head. Ayan o, matarik yan. Wala lang, banayad na tapak lang. Kasi pag winarsa mo yung tapak, kakamot yung gulong sa likod. Ayun na sila yun. Tabi muna tayo dito. So tinagal-tagal kong pumupunta rito sa Baguio. As in, ngayon lang ako nakapunta rito sa Lion's Head. First time. Hindi man kasi ako mahinto eh pag dadaanan ko to. Ayan na siya. So, hawakan ko lang siya. Ang dami nagpipicture taking. Yun, hawakan ko rin ang leon. Ayos na. O ha? Diba? Balik na sa kotse para dire-diretso yung biyahe.
100 feet above sea level. Atok Benguet. Ayos, Fortuner. Kayang-kaya. Tingnan natin yung view dito. So ito yung first stop ko. Hindi ko na ng video yung papunta rito dahil sobrang tarik. Parang Canon Road times 100 times ganun. Ito yung view from the highest point. Parang Mines view. Ito yung mga tindahan dito. Ayan o. Itag. Ito ba yung inuukod? Ganda ng view. Malamig din. 18 degrees. Nakalula. May falls pa to. Pechay. Ayan, grabe.
Morning, second day. So paalis na, papunta na sa Sagada. Ito lang naman yung view ng pinag-stayan ko dito sa Atok. Sorry guys kung hinihingal ako. Medyo manipis kasi yung hangin dito. Kaya 40 kilos lang, hihingaling ka talaga. From here to Sagada, more than 3 hours ang biyahe. First time kong babiyahe doon, kaya hindi ko alam kung ano itsura ng daan, kung anong kondisyon ng daan. Kaya dahan-dahan lang. So, samahan niyo pa rin ako guys. Dito na ako sa Bugyas, bayan ng Bugyas. Napansin ko lang ang daming FX. Ayun. So yan ang number 1 mode of transportation nila. Ayan pa. Tsaka ang daming nasasalubong na mga sasakyan na puno ng gulay. Gaya niyan. Ayan pa. FX, tsaka yan Highlander, yan yung mga uso noon eh. From here to Sagada, hindi ko alam kung gaano pa kalayo, kaya diretso lang. Oh. So compare sa Baguio, itong town na to na Bugyas, meron silang tricycle. Sa Baguio walang tricycle. Okay, pahinga muna ako at medyo foggy. Press muna dito sa Sinipsip, Bugyas, Benguet. Ayan si Fortuner. Kayang-kaya niya naman yung mga paakyat. Grabe yung daan dito. Kung natatarikan na kayo sa Kenan Road, bali wala yun. Entry level pa lang yan. So yung mga daan dito papuntang Sagada, as in super taas, super tarik, tapos liko talaga. Kaya dahan-dahan lang ako kasi hindi ko kabisado yung daan. Lamig, 14 degrees dito. Okay, so kape lang saglit and then proceed na ulit. Mountain Province. Alright. You know. Okay, kakalagpas ko ng bayan ng Bugyas. Ito na yung dinadaanan ko. Napahinto ako, sobrang ganda. Ayun o. Diba? So from here to going to Sagada is I think 1.5 more hours. Hindi naman nakakapagod kasi maganda naman yung view. Parang anytime may babagsak na bato. So from Baguio, from Subic up to here, kalahating crudo pa lang yung nagagamit. Kalahating tangke. Chill ride lang yan. Hindi yan yung ataw na driving. Dito na ako sa Sabangan. So tinitignan ko yung view while driving so slowly. And nakita ko to. Laglag yata sa bangin to or what. Mitsubishi Lancer box type, abandoned sa
gilid ng daan. Tingnan natin, 4G33. Ayan. Walang makina. SL lang to, 4G33. Wasak. Naka Galant mags. Uy, naka disc brake yung likod. Ayan o. Hiniwa yung bubong. Siguro kakatayin. Tanga, naka GT seats. Dashboard. Sino kayo may-ari nito? 4G33 lang siya pero naka GT seats. Naka taillight with groove. Naka disc brake. Siguro kinonvert na lang. Ayan pa yung dashboard niya sa loob. Buo pa kaya yung dashboard nito? Sirahan na. Pati niya, side panel, naka pang GT. Ba? May alam ang may-ari nito. Naka GT bumper. Sayang. Ito pa yung likod. Kompleto pa yung pyesa niya nandito. Sino kayo may-ari nito? Pwede mabili. Ayan siya. Isa rin to sa mga tinitingnan ko habang nagdadrive ako. Baka may mapisod akong mga box type. Kaya nga, this is the first one. Tarik. Andito na ako sa Barangay Balili, paakyat ng Sagada. Ito yung nadaanan ko. Paakyat pa dun. Medyo matarik to. Ibang ruta tong dinaanan ko. Dito ako dinala ni Waze. Yung talagang daanan sa kabila. Pero isa lang naman ang destination. Kung pag-aakit kayo dito guys, check nyo yung brakes nyo kung makapalpas. Dahil gagamitin nyo ng gagamitin to. Bugbog yung brakes dito sa biyaheng ito. Marami paakyat, marami rin pababa. So tip lang, pag pababa, huwag kayong brake ng brake. Gumamit kayo ng low gear. Sa mga automatic transmission, meron yan na 2 o kaya 1. Tapos L. Pagbababa kayo, tulungan nyo ng engine brake para hindi mag-init yung brakes nyo. Okay, dito na sa Sagada. Okay, ito yung St. Theodore's Hospital. Dito na ako sa Sagada town proper. 21 degrees. Nakarating din sa hotel Amlangan Lodge, Sagada. Ayun. Ayun na sa Fortuner. Kayang-kaya guys. Walang problema. Konting tapak lang sa silinyador. Kayang-kayang akyatin yung mga matatarik. Hindi siya persado actually. Ito kahit ito. Yung entrance niya rito napakatarik. No problem. 4x2 lang yan ha. Tingnan natin yung view dito. So this is Sagada. Ngayon lang ako nakapunta rito. Kita ko yung mga bundok nila. Ang gaganda ng bato nila. Actually meron pa nga dito. Ayan o. Parang limestone. Napitan natin. Iba limestone yan. So most probably ito underwater to dati. Ayan o. Baka makakita tayo mga ngipin ng mga megalodon dito. So yan ang kabundukan ng Sagada. Ganyan o. Tignan nyo naman ang view. Oh ha? Ang taas. So ito yung view from the hotel. Yun yung sinasabi ko, yung rock formation sila, limestone.
Lahat ng bundok nila dito, puro ganyan. So, pahinga lang konti. Tapos, explore. Lakad-lakad sa bayan. So, ito yung tourist information center nila. Dito sa may taas. Galing ako doon sa baba. Naglakad lang, pataas. Ito yung mapa ng Sagada. Bali, ito yung town proper na Sagada. Maliit lang siya, actually. Tapos doon, pag nilakad mo yung diretsyong yun, pababa na. Dito isang way. Dito kami dumaan yung other way. Ito, hindi ko pa napuntahan. What's this? 1921. Bitak na. Babagsak na to. Hindi pala siya tanso. Kinakalawang eh. Bakal. Bigat na ito. Let's see kung ano to. Ewan ko kung ano yan. Yun o, big body. Corolla. Naka-muffler. So yan ang kanilang parish church. Ang kulay naman ng dekorasyon nila. LC. Yan ang bagay dito. Snorkel pa. Okay, time check. 6 o'clock. Kanina pa ako dito 5 a.m. sa Pugo, Keltepan, Sagada. Maganda raw ang view dito. Kaso maambon, foggy, kaya wala pa makita. Malamig. So dito yung view. Hintay pa kami mawala yung fog. Ayan o, foggy. Diba? Pugo, Keltepan. Supposedly maganda raw ang view dyan. Siguro I'm guessing parang Mines View, yung puro mountains. Ewan ko lang. Dito ang waiting area, merong bonfire, mga log chairs. Ito. Tapos, yan. Pwede kang maupo dito. Kita mo yung view doon pag nawala yung fog. Yan. Ay, ang sarap dito. Lamig eh. Yun o. Init. Ang dami nilang gatong doon. Sarap dito. Payak ang buhay, tahimik. Malamig. Yun nga lang, basa. Yung mga sticker ng mga bumisita rito. Siguro mga riders to. Souvenir shop. Mga magnets. May pagkain din. Ayan, it's starting to clear up. Medyo may nakikita na. Ambon pa. Kita na yung pinatakpan ng clouds kanina. Ayun o. Oo nga no.
Kabila. Magkabila yun. Taas. Ayan o, rice terraces. Nice. Ganda. Lamig. Ganda. Ito na naman yung rock formation dito sa Sagada. Ayan o, Hindi ka nagpagod. kakaiba. Parang ano siya talaga, coral. Ang tatalim. Yun o. Okay, so nakita ko na yung dapat makita rito sa Kiltipan. Satisfied naman ako and thankful at nakisama yung weather kahit papano nag-clear up yung fog. And nakita ko rin itong pinag-uusapan nila dito na view. So one last look. Napakaganda. Gantijuan. Marin, masaldan lugan. Wala kasi namin dati ng ancestral animism. Mhm. We believe as humans, meron tayong spirits, and then meron din po yung natural spirits. So kaya sila nilalagay sa hangin kasi yun yung open space. So kaysa sa cemetery na ilagay ka 6 feet under the ground, your spirits ng mga kamag-anak naming namatay, they will become our guardian angel. Okay. And then animism, because we believe that there's a natural spirits, nature spirits na kagaya sa mga river, mga puno, mga bundok, bato, may mga nature spirits dyan na ka. One of our heroes, si Noel Bulukan, siya sa 44. Okay. So, request ng family niya na dito ilibing para at least kung dadalawin, malapit lang. Kaysa yung luluwas pa sa Manila, kalibingan ng mga bayani. Ito yung kanilang traditional cemetery. Sabi nila American style daw to, yung mga 6 feet under the ground. Apparently, they don't believe that custom na ibabaon ka sa lupa kasi feeling nila masusuffocate yung kanilang patay. Kaya ang belief nila mga igorot hanging or sa mga entrances ng cave. So yun yung hotel na ni-stay namin. Amlangan. Ang dami raw kabaong dun sa baba. Eco Valley, pero bawal tayong sumigaw. Kasi ginagawa lang nila yung pagsigaw dito pagka may ililibing dyan sa baba. Para at least aware yung mga spirits na may darating na bagong makakasama nila. Ayun, kita nyo guys. Limestone, may butas. Tapos may mga nagpatong-patong na kabaho. Oo nga. Yun oh. Tulas. Ay, makikita rin na bungo dito. Ayun. Hey! Ayan.
Ito yung sinasabi nilang isa sa pinaglilibingan yung mga entrances ng cave. Ayan. May bunga oh. Ayan oh, limestone yan oh. Imagine mo underwater yan dati. So ito naman yung kape, yung Arabica coffee. Ay, oo nga, kape nga oh. So yung Arabica coffee kasi is mas pan nila dito sa malamig na lugar. Kasi nakakatulong yung lamig para ma-preserve yung aroma. Then familiar kayo sa pinakamahal na kape? Yung tae. Oo, yun yung sinabi pagka dito sa Pilipinas, yun yung Alamid Coffee. Oo. Pero pagka sa Indonesia, yun yung tinatawag nilang coffee luwak. So yung civet cat kasi mismo is pinipili niya yung kinakain niya. Kasi ang kinakain lang nun is yung saktong tama ang hinog. Mm. So parang yun yung na-adapt namin dito na process ng pag-harvest. Kasi sa ibang lugar, pagka ganito na siya. Pag nahinog na, halos lahat yan, kuha na lahat. Ah, may nadadamay na hindi ano. Opo. Pero sa amin dito, pagka nag-starting na ng harvest season, pinipili namin kung ano yung saktong hinog. Oo. So yun yung na-adapt namin na ginagawa ng civet cat. And then dito sa Sagada is wild yung mga civet cat. Pinupulot na lang namin yung mga dumi nila. Unlike sa ibang lugar kasi is parang pets na nila yung mga civet cat, nakakulong, palaging gutom. Kaya kahit anong klase ng kape yung ipakain, kakainin siya. Yun oh, sa baba nito may coffee shop pa. Malapit na tayo sa Hanging Coffins. Echo Valley. Ganda ng rock formation, no? Aakyat tayo dito sa matarik na hagdan. Ayun na sila. Kita ko na. Ayun. Ang taas nung isa. Ayun. So mahaba-habang trek pababa galing sa kabila. Tapos akyat ulit konti para marating tong Hanging Coffins. Sa social media ko lang nakikita to dati, pero ngayon ito na. I'm maybe 50 feet away. So sabi ni kuya, hindi lang daw ito, napakarami pa raw dyan sa baba. Hanggang dun sa tinutuluyan namin, marami pa daw. Paano nila inakyat yan dyan? Then kung mapansin nyo, may dalawang klase na kabaong ang nandyan. Mayroon yung mga maiksi, saka itong mga mahahaba. So yung maiksi na yun, hindi ibig sabihin na maiksi yung kabaong is baby or bata nakalagay. Adult din po siya, pero yan kasi yung old tradition. Itong mga mahahaba na to is influenced by the Americans, so nakahiga na sila. Then kung mapansin nyo, may cross doon na nakalagay. Regardless of religion, if you are qualified to be hanged, so pwede kang may lagay sa hanging coffins. Kasi sa hanging coffins is not everybody is allowed to be hanged. May qualification po. Kailangan born and raised dito sa Sagada. And then natural cause of death. Good influence for the community. Tapos kailangan matanda. Elder. But being an elder is not according to age. It's according to status. Status na kahit 45 years old ka, but you have a son or daughter that get married, you're considered as elder. Pero kahit yung edad mo is more than 100, pero wala ka pang anak na napakasal, ibig sabihin, you're still young, bata pa. Kaya dito sa Sagada, forever single means forever young. Isa. Dahil kung mapansin nyo, may nakasabit doon na upuan, kay Lakay Pagdasan. Kaso sandalan na lang yung natira. So yun po, yun yung ginamit sa last day ng lamay. Kasi dito sa Sagada, pagka may namatay, pag nakahiga sa kama or sa sahig, hindi pa po namin tinatawag na patay. Kahit wala ng hininga, wala ng pulso, we considered him or she as a sick person. Parang may sakit pa lang na natutulog, nagpapahinga, ganon. And then sa last day ng lamay, within 24 hours,
For example, bukas is yun yung burial day. So mamayang 1 PM paupuin siya sa upuan. So yun po yung patay, nakaupo. Parang tinali yung noo, yung baba, para at least hindi matumba sa upuan. Yan yung tinatawag naming sangadil. And then pagka ililibing siya, kung dito siya ilalagay or sa entrance ng cave, early in the morning pupunta rin yung mga kalalakihan, dala-dala yung kabaong. So nauuna po yung kabaong. Kung dito siya ilalagay, gawa sila dyan ng scaffolding or temporary ladder. So ganito siya. Okay. Yun. Yung baba ni Sumbad. So pagka nakapwesto na dyan yung kabaong, 1 PM din in the afternoon, followed by the body. So i-wrap nila yung body ng fetal position. And then yung magbubuhat po doon papunta rito is yung mga member of the family. So sa mga babae, sinusuon nila sa ulo. Then i-assist ng mga kalalakihan para hindi mahulog. Yung, so sa mga lalaki naman, ganyan. Yun po yung patay. Inimbalsa mo? Hindi po. Kasi dito sa Sagada, pagka araw ng living is parang special holiday for the community people. So halos lahat pupunta makikitulong. So bawal pumunta sa bukid, bawal magtrabaho sa construction, kagaya kahapon. Close yung tour na ito kasi may burial. May kasabihan din kasi yung mga matatanda na pagbuhat-buhat mo yung katawan ng patay, tapos may tumulo na kahit na anong likido galing sa katawan ng patay pumatak sa katawan mo, it means good luck or swerte. Kaya halos lahat is gustong makabuhat. So para mabigyan ng privilege yung ibang na makabuhat, so gaya ng binaba natin na yon. Yan, dati hindi po ganyan yung daanan dyan, natural trail yan. Kaya pagka ganitong tag-ulan, madulas. Kaya ang ginagawa nila, pila-pila dyan yung mga tao. Pasa-pasa. Tapos pinagpapasa-pasahan na lang hanggang sa makarating dito. Pagka nailibing na dito o sa entrance ng cave, so yun na po yung parang last na pagpunta nila dito. Hindi kagaya sa cemetery na dinadalaw sila. So dito po, pagka nailibing na yan dyan, yun na po ang huling pagpunta nila dito. Kasi ang paniniwala nga nila is pagka nailibing dyan or sa entrance ng cave, yan po kasi is open spaces. So they are free, yung mga kaluluwa nila. Napagurin pa nila yung mga buhay na pumunta rito para dalawin sila. So sila na lang yung kusang dadalaw sa bahay. Ay. Tulad doon na pangalan, kagaya ng Bumitog, Sumbad, Lakay Putdasan. Yan po yan yung mga native name nila or Igorot names. Kasi dito sa Sagada, we are to baptize twice. We baptize in tradition and then sa church. Pagka panganak ng baby, so meron po yung Christian name na tinatawag nila, yung binigay ng mga magulang, convert. And then, pagkapan, ikukuan namin yung traditional name, yun yung tinatawag naming gubaw. So pagkapanganak ng baby, after 7 days, yung matatanggal na yung pusod. So pupunta po yung mga matatanda, yung mga elders, yung mga kamag-anak, pupunta sa bahay ng mag-asawa. Then pag-uusapan kung anong ibibigay na pangalan. Kasi yung binibigay po doon na pangalan is parang minamana na pangalan sa mga ancestors o sa mga ninuno namin, sa mga lolo, ganon. Like for example, kagaya sa akin is Unungan yung binigay sa akin na native name ko. So may mga lolo ako na Unungan din ang pangalan. Gaya rito, so may lolo, may tito, may pinsan, may pamangkin ako na Unungan ang pangalan. Around Sagada is mahigit na kaming 20. Ang kagandahan naman nun, pag ginagawa pa rin hanggang ngayon, kahit saang lupalop pa ng mundo tumira, pag ginagawa pa rin yung ganon, pagbalik mo dito, napakadali mong i-trace yung mga kamag-anak mo. Napakadaling may trace. Unlike sa apelyido kasi, yung apelyido napakadaling mawala kasi pagka nagkaanak ka ng babae, Wala na. nag-asawa, mapapalitan na ng apelyido. So may question pa, ba't may hanging coffins? Wala na. Dito sa Sagada, sa Pilipinas, dito lang sa Sagada yung gumagawa ng hanging coffins. Kasi yung mga burial cave naman, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan ka pumunta, may mga burial cave sila dyan. Iba-iba lang yung paniniwala. And then, meron din sa mga karatig nating bansa, kagaya ng China, Indonesia, meron din sila. Ginagawa rin nila yung hanging coffins. Tanong nila kung meron din kaming mummification dito. Yun na nga, itatanong ko. Pero dito po is hindi namin kuwan yung mummification. Pero dito sa part ng Benguet, meron silang ginagawa nila yung mummification dito sa part ng Kabayan. Kaya doon sa Kabayan is mayroon silang mayroon silang mummy cave. Pero dito is hindi kami nagmamummified, pero halos parehas yung process niya na pinapaupo rin nila sa upuan. Okay. Ganun.
Pa pala dun sa baba. Pero ito, kasi yung mga taga rito sa Sagada dati nakapagtrabaho sa ibang lugar, ang unang napagtrabahuan nila is mga minahan. Kaya natuto sila kung paano butasan yung bato, nakakuha ng bakal. Yun, in-apply nila yung ganyan para at least ma-maximize yung place. Sakay ako ng tuktok papunta sa kainan. Igo. Yan. Okay, dito ako kakain. Bros inasal. Baligtad. Bumaligtad yung bahay. O ha? Diba? Baligtad ba? Try natin yung food dito. So foggy pa din. Ayun o, wala makita. Pero maganda raw yung view dyan. Kung walang fog. So kain muna ng lunch. Daming stickers, mga riders to. Hindi pa ako nakapagpagawa ng stickers. Pag nagpagawa ba ako ng sticker sa channel kong ito, gugustuhin niyo ba? Comment niyo naman. May gustong sumalo. Pangalan mo? Gutom ka? Ito. Wala na. Normal food. So, pagkagaling ko sa hanging coffins, sabi nung tour guide dito sa hotel namin, merong mga nakalibing din sa baba. So dito ako sa balcony, meron ako nakita. Ayun o. Kita nyo. Coffins yan, di ba? Meron nga talaga. Ito ang gabi sa Sagada Town. Hindi siya crowded gaya ng Baguio, pero malamig. Naghahanap ako ng pahanginan ng gulong kasi medyo malambot yung front left. Kaso wala ako makita. Yung munisipyo nila ay maraming Christmas light. Dancer Itlog, abandoned. Durog. JL, EL lang. Punta sana sa museum. Ito. Ganduyan Museum. So, sarado pa. Mamaya pa 2:00. Nandito ako ngayon sa sentro ng Sagada. Ayan ang kanilang munisipyo. Napakaliit na bayan. Maliit lang, medyo makikita yung mga daan dito tsaka mahirap ng parking. Puro no parking yung makikita mo. Gaya niya. Yun o. Ayan ang bayan ng Sagada. And welcome to Sagada Pottery. I'm Sigrid. I'm one of the workers here. This workshop was set up in 2000 by Archie Stapleton. He is a son of a missionary who grew up here in the 1960s. In order to center, you need the speed of the wheel and the pressure from the hands. Cylinder. To make a cylinder, I have to pull the clay from the bottom to the top gradually. I'm pulling the clay with both pressure from my left and right, going with the speed of the wheel to maintain the centering. Controls the clay, not the clay controlling my hands to get the shape or not to pull up. This is a very basic shape. From here you can make a jar, a bowl, or different shapes, and poking outwards to widen. Here in the middle, pressure from my right, pushing inward to narrow down. Then outwards again at the very, very top to make a flower vase.
Nice. It can be narrowed down in here to enhance the shape if needed be. It makes it a little bit sexier. It can also be a water jug if you put a spout like that. That's all I can do right now. I let it dry for 5 days. After 5 days, we put the handle, trim the bottom, do anything that will enhance the beauty. Then we dry it for 1 month. Air dry lang po. Ilagay sa oven for 10 hours of firing. Wait for it to cool down. Ilabas po namin. A-apply na siya ng glaze. After glaze application, we have to cook it again for another 10 hours of glaze firing for it to be finished. That's why they're safe for food containers. They're microwavable. The color doesn't fade. Go in that box. Down. Up. Gently and slowly pull your thumbs apart to widen, please. Hold it there. Hold it there. Release your hands, wet your hands again. I'll assist you. Or fingers. With your thumb, slide. Relax po and slide again. Walang pressure. Hold yung din. One more time. Gently and slowly. Slide up po until the tip. Hold it at the very top to balance lang. Walang pressure, hold lang. Wet your hands. Like hem, you widen it by pushing. Ito po ang magpupush, hindi yung fingertips to widen. Very good hands. Flat hands and pull it with your master. Yes! Makagawa tayo ng pangbulalo. Ayan. Ayan ang aking creation. Pwede. Bali, ito yung mga products nila. Iba't ibang klaseng pottery. Ganda ng aso. Anong aso ba to? Laki. Okay. After 3 nights sa Sagada, bababa na ako via Nueva Vizcaya. Subukan ko dumaan sa rice terraces kung kakayanin. So, ayan, wina-warm up ko na si Fortuner at mapapasabak na naman sa biyahe. Okay, so yan ang Sagada. First time ko rin dito and it was very nice. Very cold. Marami rin napuntahan and samahan nyo pa rin ako on my way home. Ang problema lang dito sa hotel na ito, ang hirap ng parking. Ayan o, siksikan kami dyan. Pati dyan. Hanggang dito, puno yan. Napuno lang ng tao nung over the weekend. Nagsimulan dumagsa yung tao nung kahapon, Friday. Tapos ang liit pa ng daanan doon, matarik. Kaya para makalabas ako dito, atras ako doon. Ayan o, nakaraang araw wala yan. Pero ngayong weekend, ang dami na. So biglang dagsa ang mga turista. May kamahalan nga rin pala yung gasolina dito sa Sagada. Huling check ko is 60 plus. Wala nakalagay. Sarado pala ito. Huling check ko is 60 plus. May iba pang umabot na 70. Ito yung way na hindi namin dinaanan ng paakyat. Ngayong pababa, dito kami dadaan. Yung ini-imagine ko nun, papunta sa Sagada. Rough road na mas makipot kaysa sa Kenon, tapos delikado. Hindi naman, okay naman.
Pag medyo maliit yung sasakyan nyo, medyo mag-struggle nga lang sa mga akyatan. Lalo na kung loaded kayo. Pero si Fortuner okay naman, kayang-kaya. Malaking bagay din yung yung malamig kasi puro paakyat, hindi ka na mag-aircon, kaya hindi mahirapan yung makina. Ayun o, lalim mo. Diba? Parang Cannon Road lang. Ay, dito kami kumain. Yan, yung baligtad na bahay. It's a prank! Meron din palang pangit na daan dito sa isang way papunta sa Sagada. Ito. Tuyo pa yan ha. What more kung umuulan, hindi maputik yan. Yung sa dinaanan namin paakyat, walang ganito, dire-diretso, tapos wala halos nagdadaan. Siguro yun, bagong alternate route. Ito kasi talagang daanan, pati mga bus, mga trucks. Ayan, rough road. So yung sinabi ko kanina na okay yung daan, joke lang yun. Joke. Ayun ang price ng diesel, 68, 90. Dito pa rin yan sa Sagada. So tip lang guys, pag pababa kayo, lagyan nyo ng engine brake. Gaya ito, naka second gear lang ako. Tapos iwas tapak sa preno pag pababa. Dahil pag preno kayo ng preno, maninigit yung brake nyo, mag-iinit. Pabayaan nyo yung engine ng mag-assist ng pagbagal nyo. Pitik-pitik lang sa preno. Kung talagang matarik na pababa, dalhin nyo sa number 1. Ayan, tingnan nyo. O yan, engine brake. Okay lang yan. Oo, walang tapak sa preno yan. Okay, on the way to Rice Terraces, daanan namin tong Bontoc. Anong sabi? Enlangaka, ewan ko kung anong sabi. Ayun oh, may ilog pa sa baba oh. Napakaganda. Ang lakas ng agos. Ayun, may Lancer Sedia. Nakaporma, nabangga, pinabayaan na. Nabangga ba o na daganan ng bato? Nasa ibabaw yung tama eh. Sayang. So dito pa rin, approaching Bondoc town proper. First time ko rin dito. Mainit na kaya nag-aircon na ako. 25 degrees na sa labas. On the way pa rin sa Bontoc town proper, nadaanan ko to. Ayan o. Ganda. Ganda ng ilog. Tapos may maliit na rice terraces. Hindi pa nakakita ng rice terraces eh. I mean, nakakita na ako, maliliit lang. Pero ito, siguro kamukha ito nung Banawi Rice Terraces, pero mas vast yung sa Banawi. Alright, ito na ang Bontoc town proper. Ano yun? Ano masabit na yun? Ano yun? Ano masabit na yan? Meat. Yan ba yung itag? Yung mga tricycle nila oh. Okay, pagkalabas ng town ng Bontoc, ito yung nadatnan ko. Kanina pa yan, puro ganito yung daan. Siguro itong tubig galing sa bundok. Parang may sibol or ayan o.
Hindi naman galing sa Nawasa yan. Puro ganito yung daan sa Bontoc. Ayun o. Daming landslide dito sa Bontoc. Yan o. Landslide na naman. Hanggang ngayon, kanina pa ako dumadaan dito. Kanina pa ako dumadaan dito, puro landslide pa rin. Ayun no. Tapos basa yung daan, ang daming tubig galing sa bundok. Paakyat pa rin ako papuntang Banawe. Ang pangit ng daan dito sa Bontoc, ang daming landslide na as in ang dami talaga, tapos lagi basa yung daan kasi galing yung tubig sa bundok kagaya niyan. Oh ha, ang ganda ng falls. Subuti na lang, naswertehan ko dumaan ako dito, hindi maulan. Otherwise, baka matabunan ako ng landslide or baka masaraduhan ng daan. Very prone pala yung mga daan dito. Madaling magkaroon ng soil erosion. Kasi masyadong wet yung bundok, ang dami tubig. Ang ganda oh. Yan, may naliligo. 20 kilometers pa para sa Banawe. Kita-kita tayo doon. Stop over muna rito sa viewpoint ng Bayo Rice Terraces, Bontoc, Mountain Province. Ganda. Medyo malamig din dito. 23 degrees yata. Malapit na sa Banawe. Ganun pa rin yung daan. Puro landslide. Ayun o. Malamig na siya, 18 degrees. Tapos ang daming falls. Almost siguro every kilometer meron. Ayun o. Ayan, landslide na naman. Takot. Ayan na naman. Malapit na sa Rice Terraces. Ayan, may big body nakatambak oh. Sayang din. Tapos ayun ang Rice Terraces, meron na doon konti. Main viewpoint, Banawe Rice Terraces ha. Light pa rin. Siguro ito yung nakaraang bagyo. Si Human ba yun? Ano pangalan? Parang sinalanta ng bagyo dito. Grabe debris sa daan oh. Ayun, meron na rito. Dito na, stop over muna. Dito na ako sa may viewpoint.
para makita yung rice terraces. Pero dito sa pinagparkan ko, merong nakatambay na RVR. Ayan o. So Mitsubishi RVR 4-wheel drive pa yata o. Ayan o. Merong axle sa harap. Meron din sa likod yan. Sigurado. Sayang to. 4G63 intercooler turbo yan. Ay hindi. Front wheel drive lang. Wala siyang axle sa likod. Nakita ko. Ayan, RVR. Ayun ang view ng rice terraces. Yan. Nakita ko rin yung famous Banawe rice terraces. Simula sa Sagada, siguro nasa 25 to 30 kilometers away dito. Medyo pangit yung daan. Puro landslide, and then hindi naman steep yung akyatan, pero mahaba yung akyatan, and then mahaba din yung mga pababa. Overall, okay din naman yung biyahe. So meron sila ditong makeshift na parang frame para gawing background yung rice terraces. Meron pa sa baba. Ayun. Tapos meron din sa taas. Hindi naman nakakapagod magbiyahe kasi chill lang yung takbo ko. Hindi naman ako nagmamadali, wala naman hinahabol ng oras. Sa mga nagbabalak pumunta sa Sagada at saka dito, I would suggest gamit na lang kayo ng SUV. Kahit hindi 4x4, basta medyo mataas-taas. Kasi medyo matatarik, and then yung especially yung papunta rito, yung daan, maraming baha. May baha akong nadaanan, tapos maraming rough roads. Pero kung kotse gamit nyo, sa tingin ko kaya naman. Marami naman ako na nakakasalubong ng mga nakabiyos, ganyan. Zoe's Bean Cafe. Daing, chapsuy, tapsilog. Kumakain ng ganyan, tapos ganyan ang view mo. Not bad. MB100D oh. Papunta ngayon sa Batad para makita yung mas malaking rice terraces. As usual, ganun pa rin yung daan. Marami pa rin landslides. Batad. Alis ka dyan. Yan, Batad. Kaya tayo akyat. What kind of a road is this? Pangit ang daan dito sa Batad. Grabe. Sus, Mang Yosep. Alis dyan. Yung marang nakalabaw. Kapag andar ko biglang ano ko dadaan dyan? Ayan, tatayo na. Yun. Kaso yung tali niya. Yes. Pangit ang daan, grabe.
I mean, okay yung daan, yung surface, pero yung paligid, puro ano siya, debris. Dito na siguro yon yung assembly area kung saan sila nag-hike. Yung tuhod ko, oh. Magpababa, oh. Ayun na, mayroon na doon. Kita nyo ba yan? Red horse! Okay. Ano? Ayun. Ay, nasira na siya, oh. So, ito ang viewpoint sa Batad. Sira na siya. Nag-landslide. Nandito ako sa isang restaurant dito sa taas. Ayan ang view nila, oh. Ganda-ganda. May mga nakasabit-sabit silang mga panga ng pig. Dami. Bungo ng to? Unggoy. Tapos mga traditional handcrafted na bags. Okay. Dito pa ako ay nabutan. Dito sa taas ng rest terraces. Marami silang pay toilets dito. Malinis naman. Kaya success. Yung mga nagpunta rito, baka andyan yung mukha nyo. Sayang, hindi ako nakapagdala ng picture. Kitang kita yung sira. Iba nagtitrek pa papunta doon sa baba. Kaso madaling pababa pero yung paakyat mahirap. Pabalik na sa sasakyan, mahabang trek to, puro paakyat dahil yung papunta rito is puro pababa. And then after nito, uwi na via Nueva Vizcaya to Subic. Hello! Hello. Hi. Meron pa dun. Okay, simulan na, puro paakyat to. See you at the top. Dito na sa sasakyan. Hugas lang ako ng kamay. Dito. Oh, di ba? Lamig. Galing sa bundok yung tubig na. Ito yung isa sa mga balakid. Ang laki-laking bato. Oh, ha? Yan ang service nila papunta sa taas. O, di ba? Nandito na ako sa exit ng Banawe, pababa na ng Nueva Vizcaya. Thank you at safe ako nakababa from sa taas sa Banawe up to here. So it's foggy, time check 10 minutes to 5. So very foggy. Ayun, nandaan papuntang Nueva Vizcaya. And then after that, SATEX, tapos Subic. Foggy. Malamig pa din. Pero mamaya mawawala na yan.
Ruby's Bilibid City. Super foggy. Okay, concentrate muna ako sa pag-drive. Time check. Anong oras ba? 10:20. Nandito pa rin ako sa may Nueva Ecija. Grabe, layo pala. Saka chill lang ang andar ko at puro truck dumadaan dito. Nueva Vizcaya, tapos Nueva Ecija, and then T-Flex, tapos SCTEX, then Subic. Dire-diretso, nag-dinner lang sa McDo sa may Nueva Ecija. Tapos ngayon lang ako nagpagas ulit. Ang natira sa kanya 1.8 before ako nag-stop dito ngayon. So ganun katipid ang Fortuner. Kumbaga inikot ko yung from Subic to Baguio to Atok, Sagada, Banawe, and then Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, going back to Subic, Zambales. Alright, medyo pagod na guys. I guess tapusin ko na yung video ko dito. And maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. And sana sa panonood ng video ito nakapasyal din kayo. Napuntahan nyo yung mga hindi nyo pa napupuntahan. Alright, so salamat sa pagsama sa akin. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please like, share, and subscribe. Thank you very much for watching everyone. I will see you in the next one. Bye!